Guys, may bagong update ngayon tungkol sa verification of contract sa bansang UAE starting May 1, 2025. So, doon pala sa naninira sa atin or ginawa tayong content, si abogado na po ang bahala dyan. Pinapag-aralan po lahat ng mga uploaded video niya at saka yung mga sinasabi niya. Kasi marami rin tayong mga concern followers. Hindi ko nga alam pinasa lang sa akin. Kinuha yung mga video at saka yung mga uploaded niya. So, meron tayong abogado, pinapag-aralan kung ano ang pwedeng ikaso sa kanya. Baka yung binasa niya is babalik sa kanya. At saka dito ko nalaman na marami palang content creator sa Kuwait, Saudi Arabia, na ginawa niya ng content ng hindi maganda. Okay lang naman na gawin mong content ang isang tao, pero wag mong i-down lalo. Wag mong siraan lalo. Nakikita namin sa video niya, bully pala talaga siya. So, meron na tayong nakausap na mga content creator na galit pala sa kanya. Hindi lahat ng mga vlogger na kinokontent niya is nananahimik lang, hindi siya pinapatulan. Kaya patuloy sigurong ganun talaga yung content niya. No? Doon kasi siya kumikita eh. Diba? Napakadami niyang followers, pero napakadaming galit sa kanya. Hindi naman siguro tayo tanga para basahin niya at ipaliwanag sa akin kung ano ang ibig sabihin nun. So, kumontak tayo ng abogado or lawyer tungkol dito, pinabasa ko, naiintindihan ko na. So, pinapag-aralan kung ano yung mga video na in-upload niya. Talagang pinipinpoint niya ako dun eh. Sabi dun, kilala nyo to, isang advocate galing Saudi Arabia. Sabi eh. Mayroon pa siyang ginanon eh, heart. Sabi niya, heart. Wag dapat niyang gawing content yung mga sensitive na bagay. Hindi lahat ng mga vlogger isinahayaan lang siya. So yan guys, proceed na po tayo sa topic natin ngayon. Nag-update po ang MWO Dubai sa UAE po. Starting May 1 po, hindi na po kailangan or hindi na po required mag-appointment para sa verification of contract. So meron po silang dalawang option na binigay. Yung option 1 is online submission of documents. Yung option 2, walk in 1 working day before the flight. Babasahin po natin ang option 1, online submission of documents. Nakalagay po dito, a new online submission from open every Monday at 8 a.m. with 800 slot. So 800 slot lamang po ang kukunin nila. The form closes once all slots are filled or on Wednesday at 11:59 p.m. So kahit hindi pa Wednesday or Monday pa lang is puno na, magko-close na po ang slot kasi 800 slot lamang po ang kukunin para sa online submission. Pag once po na na-approve ang inyong mga applications, magbibigay po sila ng date kung kailan mo po i-collect ang inyong mga verified documents. For example po, ang application date nyo is May 5. Ang result ng application nyo is May 15. Tapos ang bayad naman nun or releasing is May 19 or May 21. Yung submission link guys, ipopost po ng MWO sa kanilang page or sa kanilang website. Kaya ugalihin po mag-visit sa kanilang website. Yung PCT collection po is 15 to 20 minutes. So medyo mabilis lang. Ang website po nila is mwodubai.org. Yung Facebook page naman nila is www.facebook.com or MWO Dubai and Northern Emirates. So, paki-follow po yung Facebook page ng MWO UAE para maging updated po kayo. Mas maganda naman yung ginawa nilang online submission for verification of contract para hindi na pumila ng mahaba ang ating mga OFW. So, proceed naman po tayo sa option 2. Yung option 2 po is walk-in. OFWs may visit MWO Dubai to have their documents verified 1 working day before they confirm flight to the Philippines. For example, ang flight nyo po is Wednesday. Pwede na kayong pumunta ng Monday o kaya Martes. For example naman, ang flight nyo is Monday. Pwede na kayong pumunta ng Huwebes kasi ang Friday tsaka Saturday, walang pasok ang MWO. Mag-adjust po ng araw, 2 to 3 araw para sa walk-in verification of contract. Para po mabasa nyo yung buong kabuuan ng bagong update ngayon ng MWO UAE, ibibigay ko po sa inyo yung bago nilang update or advisory para mabasa nyo po ng buo. Kung isa kang OFW guys at magbabakasyon ka or uuwi ka sa bansang Pilipinas, keep on updated lamang po sa mga requirements. Huwag po kayong mahiyang magtanong. Ugalihin din po nating mag-follow sa mga Facebook page ng Embassy or MWO para ma-update po tayo sa mga advisory na nilalabas nila. Kung nasa ang bansa ka man, hanapin mo yung Facebook page nila
para ma-update ka kung ano yung mga nilalabas nilang advisory.